Yung mga ano, Kuya Bong, folding bed pala. Ha? Eh, tinuro niya rin niya yun eh. Folding bed, kuwan lang yan eh. Oo, yan. Ayan, si... Ilan sa try? Ilan sa try? Kung sino yung naka-ready na, ako, hanggang nandito kami. Ako din. Ayaw din. Kaya, magpakit ka na. Sunod naman kayo, ante eh. First batch kami. Pupunta kami ng Canigao. Ayan, magbabaon Yes, magbaon kami ng sabonang Vita Plus seriously. Seriously. Inquire ka na kung gano'n ang ano. Basta taga-taglibas. Kasi gano'n, grabe na siya. Si Uncle Wancho, kasama. Sabihan ko na lang. Para ano na. Okay. Sige. Tara. Let's go. Una tayo. Una tayo. O mahuli ka. tayo? Oo, kami ni Uncle. Sumabay ka ng kalpakas dyan. Ah? Ay, pantayon. Sumabay ka, maudi ka. Makisabay kita. Ayun, sabay tayo. Wen. Ito kami ng Canigao. May nauna ng batch, no? Ha? May nauna na. Wala pa. Ayun. Ika, kumuha na sa tetraton. Ito na sa likod. O yan, sa likod, itali mo. Ayun, sakto. Yan, yung dalawa. First pa lang. Dapat nagsikan-trip ka na. Agsi. Kuhan, no yung sauce. Ay, be, butan diri na, be. Diri na. Dito sa kuhan. Ayun na nga, dumating na kami dito sa bayan ng Matalom mula doon sa baryo. Ang layo po niya ay 5 to 7 kilometers siguro. At yung inubos naming oras, mga 5 to 10 minutes. Tricycle po yung aming sinakyan. Yung kalsada, simentado, maganda, maluwag, walang lubak. Kaya very smooth yung aming travel papunta rito. Mas mabilis pa siguro kung 4 wheels yung gagamitin mong sasakyan. So ito na, naghahanap na kami dito ng kung saan kami pwede magbayad ng mga kailangang bayaran papunta ng island. Napansin ko lang, yung kanilang sistema siguro pagdating sa paniningil sa mga turista, dapat ma-improve nila ito. Kasi medyo natagalan kami bago kami natapos sa pagbabayad ng mga kailangang bayaran. Mainit, siksikan, kasi ang dami-dami talaga nagpupunta rito ng mga turista mula sa iba't ibang lugar. Merong galing ng Mindanao, merong galing ng Visayas, meron din galing ng Luzon. So dapat ma-improve nila ito yung part na to. At ito, nandito na kami ngayon sa bangka. Mapapansin nyo, yung bangka malaki. Ang maximum capacity niya siguro kaya niyang magsakay na hanggang 40. Pero ang ina-allowed lamang po nila ay 30, 15 kabilaan para maging balanse yung takbo ng bangka. Yung layo, uubos ng siguro mga 40 to 45 minutes mula sa Pantalan hanggang dun sa Canigao Island. Actually, malapit lang siya. Kaya lang parang yung takbo niya kasi hindi ganun kabilis. Kaya umaabot ng ganung oras o ganung katagal yung oras. Pero all in all, smooth yung pagtawid, hindi naman siya delikado, hindi malalaki yung alon, pantay yung tubig, dagat, hindi ka matatakot. Kaya very safe po tumawid papunta ng Canigao Island. Huwag lang siguro magkaroon ng bagyo kasi pag bagyo, syempre malalaki yung alon. So ayan, excited yung bawat isa. Tumawid. Ang kinuha namin dito, overnight, dalawa yung option, day tour tsaka overnight. So kung anong oras ka hinatid ng bangka papunta ng island, same as kinabukasan, yung oras din yun yung kanilang pagsundo. So kung 9 a.m. kinabukasan kanila susunduin. Ayan.
Oh, yung mga pagkain sa ano insan? Kaldero. Loko ka talaga. Bakit sa Kasi talaga siya. ilang taon na ba yun? Oh, insan. 80? Sus, pareusay, pinsan. Insan. Jun. Ang mga pagkain natin, meron tayong kamote, red rice, para healthy, Chapsoy. chapsuy, chapsuy na pang vegetarian, Ito. sausawan na gawa ng isang Bisaya, Kamatis, iniho na sibuyas, bangus, luya. at isang taga Imos. May Akala ko atsara na yung susunod eh. Ayan. Red rice din, atsara, black rice, biko. black rice, and then Ano gusto? Ano ba yung Tagalog sa? seafood, ang tawag dyan? Seaweeds. Seaweeds. Guso, Gusto. Sa Bisaya. danggit, sausawan, Palaya. ampalaya, O saging. water, Ang mga saging. Banana, buhangin, banana. dagat, may tsuhin, Banana pa. may tsahin, Banana. may pinsan, may pamangkin, Banana nga eh. banana, Oh, manganin. and then, isda. Happy birthday to Uy, may birthday. Happy birthday to you. Uy, may birthday. Happy birthday. Nag-charge ka, Taper? Nag-charge ka? Saan galing? Doon sa ano, station. Ayaw na mag-charge? Ayaw na magpa-charge? Bakit? Solo ba't ka na? Asan yung ano mo, yung goggles mo? Ito. Na, maliligo ka pa eh. Gagamitin mo pa eh. Nababasa kasi yung pumapasok. Pumapasok siya. Anuhin naman itong ginagawa. What? Ikot ka naman, di ba? Tawa kayo. Oh no! What? Ano nga yun? Silaw na yan? Si ano, Silias? Silias na. Tigyan. Sama ka din. Baka dili. Uling ka din. Sayang, hindi ko na yung wow. Ipakita ko. Kayo? Mahiya mo pala. Diri ang galing magkipot-kipot. May giniginig. Ay, magaling yan eh. Buruts niya pagkapatid. Grabe. Pero hindi na. Ang lambot ng katawan nun. Ayoko. Yan ang akin. Hindi, kasama ka diri oh. Hi guys. Hi guys. Hi vlog. We're back again here in Canigao Island. Naliwanag siya. Ang vlog talaga siya. Ang vlog. Bakit parang bumagsak ba? Nabagsak ko. Balik ka diri. Okay pa. Balik ka diri. Di na ko diri. Di na ko diri. Balik ka diri. Di na ko diri. Di na ko diri. Di na ko diri. Balik ka diri. Di na ko diri. Sama ka. Sa aking paglalakbay kasama ng aking mga kamag-anak, mas natutunan ko ang halaga ng ugnayan sa kanila at ang pagpapahalaga sa ugnayan natin sa ating mga kamag-anak ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay. Ito ay magbibigay sa atin ng lakas, suporta at kasiyahan sa bawat isa. Lalong-lalo na ngayon sa ating mundo na punong-puno na ng pagbabago at kaguluhan. Ang pagkakaroon natin ng matibay na ugnayan sa kanila
ay magbibigay ng isang matatag na pundasyon para sa bawat miyembro ng pamilya. At sa pamamagitan nito, natututunan natin ang mga mahalagang aral tulad ng pagtutulungan, pagmamahal at pag-unawa sa bawat isa. Dahil alam naman natin na bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang personalidad at dito tayo natututo ng pakikibagay. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagkakaroon ng pagtitipon ng ating pamilya o family gatherings, pagbabahagi natin sa kanila ng ating mga karanasan at pagtulong sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga panahon ng pangangailangan, ay nagbibigay ng malalim na koneksyon at pagkakaisa sa atin. Karagdagan pa, hindi lamang tungkol sa mga malalaking bagay, kundi pati na rin sa mga maliliit na kilos ng pagmamahal at suporta natin. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagdalaw natin sa kanila sa mga panahong sila ay may sakit, pagtawag natin sa kanila o sa mga simpleng pagtatanong sa kanilang kalagayan ay nagbibigay ng kasiyahan at nagpapalakas ng ating mga ugnayan. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng tunay na kahulugan sa ating buhay. Ito ang nagpapatunay na tayo ay hindi nag-iisa at mayroon tayong mga taong nagmamahal at sumusuporta sa atin anumang oras. Kaya naman, mahalaga na patuloy nating pagyamanin at palakasin pa ang ating ugnayan sa ating mga kamag-anak. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng mas matatag at masayang buhay. Sa huli, sinabi ng mahal na propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, humigit kumulang sa ating wika, sino man daw ang naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa huling araw ay dapat na panatilihin ang mabuting ugnayan sa kanyang kamag-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.